Ang kaliwat ka ng hamon sa ekonomiya at lumalalang isyu ng korupsyon sa bansa ang patunay na hindi stable ang gobyerno ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ayon yan sa isang political analyst, si Carla Abellana magpapalita. Ikinadismaya ng isang political analyst ang naging pahayag kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos na stable naman daw ang gobyerno ngayon. Sa pahayag kasi ng Pangulo, wala daw gulo sa politika. Walang nag-aaway na mga matataas na opisyales. Pangalawa, stable din daw ang peace and order ng bansa. At pangatlo ay stable din daw yung terorismo at mga kalaban ng Estado. Pero para kay political analyst Professor Maluti Kia, maling-mali para sa isang presidente na sabihing stable ang Pilipinas sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng bansa. Ano magiging stable ang bansa? Ang ating utang ay 15 trillion. Presidenteng magsasabi na stable ang bansa. Nakakalungkot rin daw na sinabi ng Pangulo na ingay lang para sa kanya ang hinaing at problema ng taong bayan, lalo na ang isyu ngayon sa PhilHealth na ordinaryong Pilipino ang nakikinabang. Kung ingay lang yan, bakit hindi niya pinirmahan ng BICAM report? Diba? Yung titingnan mo yung pag-iisip eh. Noong una, sabi niya, walang problema yung PhilHealth, may pera naman sila, kaya mag-operate. Nakita mo yung prinsipyo doon, hindi doon sa beneficiary. Tapos biglang sinabi, hindi, stable tayo, ingay lang yan. Siguro bumaba siya, tingnan. Kasi ang nakikita natin parati, ang party sa Malacanang, parati nag-host, di ba? Stable. Parang they live in a time warp environment na hindi nila nararamdaman ang Pilipino. Bukod sa problema sa kalusugan ng mga Pilipino, may problema rin na kinakaharap ang bansa sa sektor naman ng edukasyon dahil sa pagtapyas ng Kongreso sa 12 billion pesos na pondo sana para sa computerization program ng Department of Education sa susunod na taon. Nasa saligang batas kasi na ang edukasyon ang numero 1 dapat na magkaroon ng mataas na budget. Tingnan ho nyo yung computerization program, ang kulang na lamang ho ay 2 billion dahil naka-queue na sa implementation. So kung aalisin mo yun, saan mapupunta? Paano mo makukomplete yung computerization? So nakakalungkot yun at saka wala silang respeto. Pagkatapos silang kausapin si Senator Angara na mag-DepEd Secretary at tutulungan, anong ginawa? Samantala, kinestyon din ni Tikia kung ano nga ba ang papel ng Tingog Party List